Anong episode na ba? 7 na ba? 7. Oy, nako, kami nagbabalik ulit para sa episode 7 na. Tagal, kailan na ba yung huli natin? August, September, parang gano'n. October ata. About 2 months ata kami natigil. At nandito na naman kami with the Sa bahay gang. ko. Dito lang sa Nice Said Podcast with me, Timmy, Arden, and... The one and only. Nako. Kobe. Yes, sir! Kobeist! Pero parang hindi siya beast ngayon kasi Hindi siya beast ngayon. kakagising niya lang. Chilero ngayon. Oo. Kami mga nocturne sa totoong buhay. Yes, sir. Dapat tulog na kami. Anong oras na nga ba? Ang oras ngayon ay 12:41. 12:41 a.m. Yes, 12:41 a.m. na at the time of this recording. At malamang Christmas na tayo. Christmas edition na tayo. Oo. Christmas edition vlog na to. Or podcast na natin to. Kumusta? Ayos lang, Ayos buhay lang. naman ito. Buhay pa. Daman-dama ang Pasko. Private event. Private. So alam niyo na. Alam niyo na. Nagpapalakpakan ng mga DJ ngayong buwan. Kaya sa mga inaanak niya, sa mga makakanood ito, alam niyo na kung saan pupuntahan. Search nyo yung gigs kid, tapos puntahan nyo Pag Nino. kumato kayo kay Nino, tapos pasensya na, may korpo. May korpo tayo. Pero kung kasi no, pag Pasko talaga, especially bare months, napakadaming gigs. Oo, no? totoo. Daming gigs. Hindi kasi sobrang nauuna na yung mga first roster kaya nagkakaroon lahat eh. Usually, anong pinaghahandaan nyo? Siyempre, Yung gandaan. Noche Buena. Noche Buena, Medianoche. Hindi, sa gig, siyempre, alam mong marami kang tight ang schedule. Oo. Yeah. Ano ang preparations nyo para hindi kayo ma-miss dun sa opportunity? Like, hindi kayo nalilate, or hindi ka mababurn out, hindi ka, alam mo na, hindi, basically parang hindi bumigay katawan mo. Ano yung mga preparations nyo kadalasan? Ako siguro personally, pag December na, ang ginagawa ko na lang, sabihin mo ng iba na paano ba, masama ba na sabihin na mukhang pera? Pero alam mo yun, Hindi, win-away, lahat naman eh. win-away, hindi, kasi on a regular month, anbawa hindi December, hindi peak month, nakakalagari ka pa. Guess mo, sa maalala na bar, club gigs, makakalagari ka pa, opening sa ganyan, tas another city for closing or prime time. December kasi, dyan napapasok yung mga Christmas party ng corporate. Oo, tama. Yung yung year-end. Mga Year-end party. Tama. Siguro para sa akin, isa sa mga preparation yung good scheduling. Yung yung piliin mo lang, wag mong papaguro yung sarili mo sa isang araw. Lalo na kung good pay naman. Tama. Para yung focus mo, yun doon rin papasok yung focus and creativity. In short, makontento ka. Makontento ka. Contento ka. Contento ka. Piliin mo lang, saan ba mas, di ba? Timbangin mo, saan ba mas... Siyempre, hindi lang pera mo ron, saan ba mas lalawak yung, saan mas mag-e-enjoy. Tsaka yung connection, yung network na mabibuild up mo. Totoo. Rin, kumbaga may business side ka rin talaga kailangan i-consider. Lalo na sa mga gantang panahon, bare months. Hindi, kasi, lalo na, I think, pag start pa lang ng September, nagbe-build up na yung mga... Ikaw. Yung mga Ako hindi. Ikaw. Ako, mahina ako eh. Ikaw. Mr. Private Event. Mr. Private Event ka eh. So, ikaw, paano ba akong- preparation mo, personally? Hindi, walang bare months yan. Walang bare Oo, months kada month may private event yan. Walang bare months yan. Uy, hindi. Huwag niyo laglag. Humble. Huwag niyo laglag. Huwag niyo Walang laglag. ganun. Huwag niyo laglag. Ikaw muna, paano ka naghahanda? Kasi isa ka rin sa Mr. Paldo Escobar. Paano ba ako nag-aanda? Hindi ko alam eh. Maliligo ako, sisipilyo. Siyempre, agahan ko, maraming gig eh. Aming gig, no? Oo, hindi mo na masukat. Kumbaga, ganun din, yung katulad ng sabi ni Kobe, tinitimbang ko rin kung saan ako mag-enjoy yung vibe. Tsaka yung, siyempre, kung saan yung mga tropa natin, doon ako. Tsaka yung, yung burnout, talagang mangyayari yun. Pero, Hindi mo- kailangan mo talagang sipagan sa buwan na to eh. Kasi pagkatapos ng buwan na to, Pahinga ka. January, wala asahan ng January. Pahinga ka kasi puto ka Pahinga niya. lahat. Actually, tanong sa akin palagi yan, DJ, di ba marami kayong mga gigs, lalo na pag December? Hindi naman. Inamin ko naman, siguro. Siguro. Pwede Kasi pa rin ako, talaga depende. kung mahal ka pa ni Lord, Depende, di ba? Mahal ka pa nila. Kung naalala ka pa nila, di ba? So, paano daw ako naghahanda despite na napaka-tight ang schedule, tapos, parang he's pretty sure na malalayo yung mga gigs mo. Minsan talagang pupunta ka pa ng out of town. Yun nga. Oo, Diba? katulad ni Tapos, Kobe. Oo. Ang Bacolod, ginagawang Makati na lang. Kaya ang ginagawang poblasyon. Poblasyon. Ayaw sa inyo na yung pizza na amoy ko lang. Shoutout Thank you nga sa pala pa-pizza, sa guys. Shoutout sa Bacolod friends namin. Yeah. Oy, pwede nga nyo naman. Although matagal na nangyari yun, no?
yung Mascara Festival. Yes. Kamusta yun? I-recap natin. Wild yun. Sila wild ako, okay lang ako. Paano pong Joke wild? lang. Masaya. Paano pong wild? Wild in the sense kasi ano eh. Enjoy. Tsaka, Sobrang enjoy. Hindi mo lang syempre, pinakati ang puti. Sorry Kasi, ikaw lalo na kung pag ganun, out of town. Madalas yan pag out of town, habang nag-out of town gigs ka, madalas mag-isa ka eh. Lalo na kunin ka sa gantong province, sa gantong province. Ayun, sobrang different kasi kumpleto kami. So, ang ginawa na lang namin nun, long story short, imbis na sagot, kasi syempre, pagdating sa Mascara, may mga bars and clubs kami tututugan. Imbis na sagutin nila yung Airbnb yung hotel namin, magpalipat-lipat kami ng hotel every night kasi magkakaibang club. Ginawa na lang namin, hiningi na lang namin yung budget nila for accommodation. Okay. Pinagsama-sama namin. Kami, nagplano na kami, lahat ng magtotropa. Kumuha kami ng transient. Okay. Nag-Airbnb kami doon. So, Okay. almost a week magkakasama kami doon. Para kami nasa PBB. PBB house kami, pre. Walang eviction? Wala naman. Wala naman. Mutik na. Meron Good vibes kami, sobra. Tapos ayun, alaga, sobra ng mga tropa doon, mga homies. Local folks, shout out to local folks. Local folks, hindi nanonood yung mga yan. Oo naman. Matik So, yan. kumusta yung mismong party scene ng Bacolod? Iba. Para mo describe in 3 words. Wild, accepting, fun. Wow. Oh, ang galing. Accepting. Wild in terms of, Yung mismong all out eh. All out sila mag-party. parang very welcoming ba sila pag Tsaka, ang maganda sa kanila, malambing sila lahat. Ito ba kapag nagagalit nga sila malambing pa rin. Patayin malambing kita. talaga sila. Patayin kita. Nyari ka sa I akin. appreciate you. Love you, nice. Grabe. At kasama mo si Arden, di ba? Oo. Hindi. Hindi ko kasama nun. Hindi. Ang nasa lineup niyan, Arden, ako, Marcy, Steve Hansen, Shosho, Zea B. So, taas ay isang Airbnb for kami. 6 days. So, 6 days. Ito kasi, ang alam ko talaga nagbabakol, ito. Hindi siya. Masya. Parang ikaw na ata nauna eh. Hindi, siya nauna. Ay, ikaw ba nauna? Ito ba? Nauna ka. Sumunod lang ako kasi pinasunod mo ko eh. Okay. Kasi sabi niya, sunod ka dito. Sige, book lang ako flight. Babayaran niya naman yung flight ko eh, book ako. Oo, kasi parang every year kasi parang talagang parang panata na yun. Pero lagi ka nandun sa Bacolod. Oh, siya. Awa ng Diyos, awa ng Diyos. I mean, love parang, din eh. Love din tayo ng mga tropa doon. Parang kayo, very sought after. Oo. Pagdating sa mga events. Especially pag may mga festivities. Oo, yun. Para sa akin, around para city. sa akin more on, talagang, marami lang kami naging friends. Oo, hindi na connection eh. Tropa talaga. Tropa na talaga. Hindi na connection. Iba yung network than friends Oo, talaga. iba yung network than Pero yung mga unang lapag mo dun, network talaga. Network talaga. Oo. Pero so happen, may mga nangyayari na nakasama namin sila. Ganyan. Banding, super banding. Kaya hindi na sila connection eh. Oo. Tropa talaga lahat Tropa na eh. talaga. So, ganito, parang marami na nakakilala kay Kobe talaga. Doon sa Bacolod, mas marami. Mas marami na. nga nakakilala sa kanya doon kaysa sa Maynila eh. Talaga ba? Oo, gago. Uy. Magulat ka. Ito kwento ko sa'yo. Nasa BNB kami, gutom kami umaga. Mm. Baba kami ngayon, naka-boxer lang kami, bagong gising eh. Take note, may panis na laway pa. Kasi kakagising lang namin dalawa, baba kami sa McDo. Puta, nakapila kami, haba ng pila, bigla may tumapik sa kanya. Pwede pa picture. Ang layo ako pa sabi ko. Ano yung malapit ng bro, may panis na laway. Hindi, yun yung yung tamis ng kahapon. Yung panis na laway na pinagagagawa mo dun sa venue. Alam mo, malay mo, nang dahil sa panis sa laway o walang magpapicture sa'yo. Oo, diba? tama. Kasi yun yung natandaan nila kay Kobe. Sigaw ng sigaw. May panis na laway pala dito. Pero sa'yo, sobrang saya. Saya, iba Pero, experience. alam mo si Kobe, matagal ko nakilala to eh. Oo, una pa to sa akin. Minor pa to, kilala ko na to. Oo, una pa sa akin to eh. Sublado to dati, si Papa Timmy, oh. Hindi, era niya yun. Era niya yun. Mayayain ako noon. Mayayain ako noon. Naalala mo sinuport kita ng 2018 DMC? Oo. Minor pa siya noon, men. Minor pa to. Bata siya nagsimula. Oo nga, kaya nga. Nagkakilala kami sa Scarecrow. Sa Scarecrow years. Kasi di ba dad mo, tropa rin yung Scarecrow. Sila Sir Winston. Ayan, shoutout sa Scarecrow fam. Top 10 inch. Oo, 10 inch din. Doon siya unang nakilala. Batang, ano pa siya noon? Hindi pa siya Batang Kobe. bata. Kobe lang, Kobe. Kobe pa lang. Kobe pa lang. Wala bang peace? Oo, kasi Di ba paano, na-unlock eh? isip paano kasi noon, ano pa medyo heyday pa ng EDM eh. So pare-pares kami nag-EDM Oo, yun boys nga. noon. Oo.
So talagang Tunog niya yun. tunog niya. Pabor At sa kanya yun. parang hindi ko naman siya na-witness talaga, pero parang na-witness ko yung part of his progress. Oo. Paakit ng Progress niya, paakyat. oo. No? Hanggang sa nakukuha niya na yung mga gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ngayon, Currently, di ba? oo. Sikat na to. Sige. Very good. So talagang maraming progress. Marami ng witness na kahit na issues eh. Oo. Pati issue to alaman ko din eh. Hindi, iba yan. Hindi, syempre mo comment ako doon. Balance lang yan. Oo. Umaangat career niya, umaangat din issue niya. Oo. Balance lang siya. Grabe. Hindi, parang lahat naman ata ng mga DJs, hindi naman ata talaga, hindi naman maiiwasan na magkakaroon ka ng issue. Whether you like it or not. Totoo. Usually gano'n. Pag-usapan muna natin. Mabibigyan ka. Whether may issue na hindi mo naman talaga, wala ka namang kinalaman doon. Pero nakasali ka doon. Oo. Take niyo. Anong mga take nyo doon? Siya. Guess ka eh. Ikaw sumagot. Sumasagot ka ba? Nagre-react ka ba? Kunyari, pinagbibintangan ka, tapos, kaya di mo naman siya ginawa, nadamay ka na. Ako, may mga times na muntik na, pero laging hindi. Na, pinipili ko na hindi. Pero may mga times talaga na muntik na. Minsan nga ito pumipigil sa akin eh. Kasi alam mo, parang minsan may mga for example, yung nagkaroon ako ng issue before na hindi nga daw ako nag-headphones. Ay, yun na nga eh. Kaya ko sabihin eh. Hindi ako nag-headphones. So yung parang, ayun nga, dumating yung mga issue na hindi ako natuto ng fundamentals, kaya ganito. Pero yung in reality, nag-headphones talaga. Marunong ako mag-headphones. Nag-start ako mag-mix by headphones. Just so happen na, ayun nga, nagkaroon ako ng big shoutout sa mentor ko kay Bandit. Yes. Para ay paliwanag ko lang na, kaya ako hindi nag-headphones dahil sa kanya. And hindi dahil sa kanya talaga. May, siguro may dinevelop lang kaming formula sa pagmi-mix. Binanggit niya yan. Naalala mo nung anniversary ng Scarecrow. Binanggit mo sa akin yan. Kung bakit siya hindi nag-headphones. Sige. Tuloy. Kasi syempre, ako naman, kung halimbawa may mga batang DJ mangingin advice sa akin, ako, personally, ang bibigay ko advice, Mag-headphones kayo. Start from the fundamentals talaga. Dahil ayun yung magiging foundation nyo eh. Just so happen na si Bandit, tsaka ako as a student, may nabuo siya na, let's say, may nabuo siya na formula na gumana para sa amin sa way ng mixing namin. Okay. Para sa inyo lang nag-work, hindi nag-work sa lahat. Kasi para sa amin, pag ginagawa namin siya, napapasayaw namin yung tao. Nabibigay namin yung best namin, mas natatranslate namin yung sarili namin as an artist doon sa art form namin. Get it. So para sa amin, mas gumagana ng ganito eh, di panindigan na lang namin. Di ba kaysa mag-headphones kami pero hindi namin nalalabas yung 100% na gusto namin nila. Parang ganun yung point niya. So ayun, nagkaroon ng issue na di ako nag-headphones, parang sino ba daw nagturo sa akin? Pwede parang gusto ko sumagat, Hindi naman, parang kumalat yan for some time. Pero hindi siya tinatag. Tinatag ka ba? Hindi siya Hindi ako tinatag. tinatag. Pinaparinggan. Alam ko na kung sino. Alam ko na. Kumbaga parang an elephant is in the room. Ayan na Sumitag ko. Pero alam niyo, minsan nagwa-white line na lang ako na, bakit kayo nag-headphones? Sabi ko, baka masira yung braids ko. Baka, minsan nga dumating sa point na hindi sira yung kanang pahinga ko, pinapahinga ko muna 1 year kasi baka mabingi daw ako, sabi ng doktor. pwede mo sabihin yun, di ba? Kasi lasing ka na, hindi papaliwanag ko pa ba sa'yo? Pero ayun, yun na talaga. Yun, dito ko lang sinabi. Yun yung pinaka... Sinabi niya na rito. Yun yung reason. Yun yung pinaka-reason niya. Pero like I said, hindi ko hindi ko in-encourage yung mga upcoming DJs. Matuto pa rin kayo ng fundamentals. Importante yan. Importante ang headphones, guys. Sobrang importante. Kasi yan kumbaga sa madaling salita, yung formula na hindi siya gumagana sa lahat. Okay? Hindi lang porket ginawa niya, gagana sa'yo. Depende pa rin yan sa preference mo. What if kung gumagana rin sa'yo na hindi ka nag-headphone, why not? Tuloy mo. Pero kung hindi siya gumagana para sa'yo, at gumagana sa kanya, wag mo i-blame yung sarili mo. Wag mo i-blame sa kanila na gumagana. Ba't sa'yo gumagana? Sa kanila gumagana eh. Sa'yo hindi, di ba? Hanap ka ng sarili mong formula, di ba? Di ba? Parang lang yan, USB laptop. Gusto ko mag-laptop eh. Ganun nga. Same. Ito gusto mag-record box. USB. Sirato ako. Paano ako dinadamay? Sirato na ako ngayon. Example lang. Sirato DJ. Sirato DJ na ako. Dati record box ka eh. Nung wala pang stems. Pizza, bawala ako. Pizza. Lipat na tayo sa laptop. So, ganun lang yun. Kung ako ay nagla-laptop for my convenience, yes. Kung siya for his convenience na flash drive lang, why not? Diba? Same lang naman yung result eh. Same result lang naman. Pero kung mas magiging technical pa ako kung bakit dito kami nag-headphones. Technical side, kasi simplification yung sinabi ko kanina. Sige, explain mo. Kung DJ to DJ,
kami hindi nag-headphones kasi alam niyo yung after pandemic na panahon 2020 to 2023, top 40 era, di ba? Pero at the same time, sobrang ikli ng attention span ng tao. Sobra. To the point na pag umabot ka ng second chorus, wala na, bitaw patay na na sila. Sakal na nga yun eh. So, doon na uso yung kami. Si Bandit, tinuro niya sa akin. I'll always give credit to Bandit. Lalo na sa mga skills. Siya unang gumawa yun. Siya ba? Ata. Pero para yun, na nagpa-power mixing na chorus after chorus, bar bigay, after bar, bigay. bigay. Gumagana. So, tetry ko. Nag-headphones ako. Ay, yun napansin niya sa akin kasi pinapanood niya lagi pag nagbi-mix ako sa Versus. Oo. Pinapanood niya yung mga mali kong ginagawa. Sorry. Para ina-assess niya after ng set ko. So, sabi niya, gusto mo try yung way of mixing ko kaso masyadong matagal. So, kailangan mo bawasan yung process mo. Oo. That being said, ang iba yung nakawas niya yung headphones. Kasi nga, syempre, pag, let's say 8 bar chorus, pag pag nag-beat match ka, ano pa yung headphones mo, titimplahin mo pa. Tapos, pag na-beat match mo na sa headphones mo, papatayin mo pa yung cue, ano pa. Maraming proseso. So, may natitake up na time. Pero ang point niya kasi is parang, kailangan mo ma-mix agad sa chorus eh. Kasi nga, ang habulin natin yung attention span ng tao. Bukod sa kumbaga sa psychology effect na to ng tao eh. Beyond DJing na to eh. So parang, oo nga no, para mas mapabilis ako sa transition ko, tanggalin ko yung headphones. So tinry ko, may para say parang 3 to 4 seconds yung nabay ko na time. Totoo. So meron pa, gets mo? So, instead na i-mix ko siya by headphones, iangat ko pa yung headphones ko, igaganon ko pa, kasi bababa ko pa yung volume. Why not, i-mix ko na lang siya by ear sa monitors. Yun nga, So, ang ginagawa, so minsan may nagtatanong din, paano mo na mix nang hindi ko makabayo? Ang ginagawa namin, kinakat namin yung lows, inaangat namin onto yung treble. Oo, para marinig yung... Sa treble, sa kalansing namin, sa hats namin nangyayari. Kasi mas mapapansin ng tao yung low kaysa yung high. Yun nga. Para sa amin, para sa akin din. So, yun yung nangyari. Mas napaikli ko yung oras ko. So, nakakapag chorus after chorus ako na mixing. Saka mas confident ka na ganun ginagawa mo. Diba? Yun lang naman importante. On a technical side. On a technical side. So, I hope na maintindihan nyo na. Kasi, parang simula nung sumabog yung issue hanggang sa nawala rin siya eventually. Nasanay na lang yung tao. So, hindi ka explain. Oo. Hindi mo dinefend yung, kahit man lang defense yung side. Wala naman siya. Tsaka wala rin naman. Kanya-kanya naman kasi ng style na ngayon eh. Wala rin naman yan eh. Kung siguro nung kaputukan ng issue. Anong na-feel mo nun? Kaputukan kasi nung issue ko kakapasok ko lang sa scene. So alam mo yung parang ako aware rin ako. Sa talo sa amin, headphones kami. Tsaka po doon, siguro personally, aware rin ako nakapasok ko lang sa scene na alam ko yung integrity ng career ko, fragile pa. One wrong move. Tanggal ka. Alis ka sa scene. Sipa ka talaga. So, ayun yung inaano ko, ayun yung inaalagaan ko. So, syempre, bata. Masakit sa akin. Lalo na yung iba, iniidol ko pa yung nagsasalita. Pero, ang akin rin kasi, syempre, matagal na sila sa eksena, alam rin nila yung sinasabi nila eh. May point. May point rin sila eh. Ngayon nga, minsan, syempre, bilang nakakatandang DJ tayo, marirealize nyo rin minsan yung mga bagay na binubuno sa inyo ng mga nauna, parang totoo nga, may point nga sila. Diba? Parang actually, may ganong realization na parang, totoo na yan. Parang minsan ginawa ko rin yan eh. Tapos naiinis na ako ngayon. Pero ayun, para sa akin, yung parang hindi na lang pumatuloy, iniisip ko na lang na yung career ng pagdi-DJ, parang career ng celebrity. Mas magsalita kayo mga paparazzi, hayariin ka lang. Cycle lang yan eh. Cycle lang yan. Na-experience natin, tapos marirealize mo naman na, ay teka, parang mirror siya nung ginawa namin once upon a time. Totoo. Ganun siya eh. No? Iba lang siguro ng atake, iba lang siguro ng environment, iba lang situation. Pero same scenario. Same lang kasi ito lang naman natin, mag-perform, diba? DJ related. Nagkaiba lang naman sa kung ano mong timeline yan. Yes. Talagang yan eh, parang super laking issue yun siya that time. Dati. Oo. Hindi lang ako yun, may mga iba rin talaga. Talagang ako lang. Siya lang yung siya yung center stage. Siya lang yung sinalo niya lahat. Sinalo mo lahat. Umagal din yun Umagal din. So, parang yan eh, ikaw, headphone, 'di ba? Yung issue mo sa headphones. Yung mga iba naman, walang never ending na sync button. Tama.
sync button, never ending na Laptop or USB. USB, oh. Okay, pag-usapan natin ngayon Serato 4.0. Yeah. Galing. Nasimik mo talaga. Mascom boy. Di na lang materialize. Kasi bagong lumabas, no? At kinontent ko yan. Kinontent ko yan. Sinabi ko yung mga initial pros and cons ng Serato 4.0. Sa Windows, ha? Sa Windows. I cannot say for sa MacBook. Pero pwede ka na mag-update. Kasi yan Windows ka eh. Ano bang version mo? Anong inistallan mo? 3.3. 3.5. Oh, 3.5. Kasi ang 3, diba, doon nag-start ang stems. Yun, ang doon. stems. Ikaw ay Ganun pa rin, pares kami. So, parang around Hindi ko ma-update kasi sinabihan mo ko eh. Parang around 2 weeks ago, since na-release yung Serato 4.0. Guys, so, baka tanungin nyo sa comments kung pwede na mag-download. Hindi pa. Sa MacBook ka? Actually, kahit Windows eh. May problem May problem sa Windows. Kung narinig sa TikTok ko, no? Kung naka-follow kayo at nakita niyo yung follow nyo. Follow nyo para i-review nyo. Follow nyo. So nakita ko na may mga minor glitches. Pero tolerable naman siya. Tulad ng iba yung battery percentage doon sa mismong battery percentage ng system ko. So, parang sa madaling salita, hindi nababawasan. Naka-stack lang. Mamaya kasi, Lobat ka na pala, hindi mo alam. Tapos 64 pa rin yun sa Serato. Mahirap yan. Tapos, medyo mabagal mag-appear sa search bar. Parang 3 to 4 seconds before mag-appear. I'm not sure kung glitch yun, no? Tapos, kapag kino-close mo yung Serato, mabagal. Hindi kaya mabigat? Sabi nila, magaan na daw eh. Yun nga eh. Magaan na daw ang Serato. Kasi yung record box na bagong version, sobrang gaang eh. Pag Talaga kinilig mo, ba? boom! Ganun agad eh. Super smooth eh. Alam mo talaga, parang talaga. Love-hate talaga yan. Hindi kasi di ba nung yung Serato, nung version 6, ang bigat. Yung Serato, sobrang bilis. Ngayon naman, in-adjust nung isa yung puta, mabilis kayo, bilisan namin to. Di ba same owners na sila? Alpateta na rin ba yung Serato? Ang balita ko, binili ng Serato ang Alpateta. I'm not sure, baliktad. Baka the other way around. Binili ng Alpateta ang Serato. Ang tingin namin. Hindi, kasi feeling ko, kasi pwede na mag-USB sa Serato ngayon eh. Oo, pwede na. Di ba? Pero, export mo yung mga kanta mo. Oo. Pero sa Serato kasi, ang kagandahan sa bagong version nila ay yung library. Maganda na. Search bar ng library, emoticons, di ba? Tsaka di ba ang pinaka-problema ng Serato is hindi na-right click. Oo, yun nga, na-right click. Ngayon, na-right click na ang Serato. Yun nga. Yes. Well, para sa akin, parang minor changes lang naman yun. Pero pwede mo rin gawin yun sa older versions. Di siya may kasi, browse mode din naman. Hindi siya kasing level nung in-update nila yung stems na parang, game-changing. Well, yung bagong balita sa record box, nag-add sila ng another stem yung base. Di ba, tatlong lang? Apat na sila ngayon. Apat na. So, so kompleto na. Ito ang pinagtataka ko. Diba yung DDJ Flex 10 ng Pioneer DJ, merong dedicated stem buttons. Pero tatlo lang yun. Instrumental, vocals, and drums. So, paano mo i-incorporate yung bagong bass instrument? Mapping na yun. Sa may lalagay. Hindi, I mean, di ba may designated button? Yung tatlo. Hindi mo na yun pwedeng pindutin. Pwede mo na siya ilipat sa sampler. Kasi 4 yung button dun eh. Record box ang gagamitin mo? Oo. Okay. Pwede yun i-mapping. Kasi yung Flex4 ko naka-mapping yun dati. Alam mo, problema kayo sa mga students ko. Kasi kapag naka-record box sila, ay, pasa mo sa akin. Bisan di ko. Hindi. Siyempre gusto nila mag-stems, diba? Oo. Parang nahihirapan ako. Paano nga ba mag-stems dito? Mahirap mag-mapping. Oo, kasi parang in and out yung gagawin mo unlike sa Serato, one click away. Replace, ganun kasi lang. Kasi in-explain ko sa Serato nga, may isang click ka lang eh. Dun sa replace your sampler with stems eh. For example. Question. Mas may alam kayo dito eh. For example, Hercules T7 ko, Serato operated siya. Native Serato. May possibility kaya siyang makonect ko siya sa record box through mapping. I-mapping mo yun. I-mapping mo siya. Parang tractor, kailangan mo ng TSI file. Gano'ng katagal yun? Hindi, gago. Mahirap hanapin yung mapping ng... Hindi gano'ng katagal. Yun nga. Paano siya hahanapin? Paano mo hahanapin yung TSI file? Oo. Paano mo hahanapin? Hindi siya... Alam mo, sino dapat magturo sa inyo? Si Exer yun. Hindi. Si JC kaya yun. Kasi yung arcade parang parang programming yan eh. Parang programming yan eh. Mahirap na rin. Oo. Parang
swerte mo kung meron kang mga sa YouTube at nag-share ng file. Na Ganon. T7 kaso hindi mo lahat ng buttons yun magagamit mo. Yes. Bali ng jog wheels, pwedeng hindi gumana yun doon. Bali yung TSI file for tractor yung for example. Oo. I'm not sure kung anong codec para sa Pioneer. So hahanap ka nung parang codec nun for Pioneer na nakamap talaga. Oo. Programmable na siya sa T7. Oo, kasi dati pa 400 ang pwedeng gamitin is record box saka tractor. Pwede ka mag-tractor sa Oo, ngayon kasi dahil ni Serato naging generous bigla. Oo, naging yung legacy products ng Pioneer, for Pioneer. example, yung 400, Oo. no? Binigyan ng support ng Serato. Yes. Pati yung tractor, tractor. Yung tractor, yung mga older S2, S3. Oh, S3. inunlock Pero na. nasa inyo na bang may naturuan kayo ang gamit niyang tractor? Wala pa. Wala pa so far. Wala. Dalawang software lang. Di sa panahon ngayon kasi wala nang nagtatractor. Tractor. Si Nikita na lang ata ang kilala kong nag-tractor eh. Si Saro Kuya Nicky. Kay Nikita. Kasi si Kuya Pab. Si Kuya Pab. Oo. Yun, si Kuya Tractor Pab. yun. Tractor. Hindi ko alam. Hindi, si si RP, naka-tractor din yun. Di ba yung mixer niya, tractor? Hindi, pero kasi yung tractor Zito kasi pwede na mag-Serato. Ay, okay, gets. Pwede na mag-Serato. Gets. Nilagyan na rin ng support. So, kung tatanungin nyo kami kung safe na ba mag-download, well, I'm not saying na safe. Pero Download at your own risk. at your own risk na lang. At bahala kayo. Tapos, comment down below if may problema Yes. para alam namin. Yes, comment down below kasi especially sa mga MacBook users, Oo. marami akong nababasa sa Facebook na hindi nagpapakita yung library nila. Ang hinuhirap nun, paano ka pipili ng kanta? Bad trip yun, no? Oo, may nakita ako talaga. I'm not sure kung Blanco? parang not found. Oh, the fuck? Gago, hirap nun. So parang nakakatakot, baka ano to, nakurap ba to? Diba? Nakatakot nga. So, yun, sa Windows kasi, yun yung kinukwento ko na may mga May minor glitches. glitches lang, pero okay naman. Tsaka sa steps, minsan hindi gumagana. So May times. beta pa ba tong bagong version? Hindi, stable na dapat to eh. Stable na nga dapat kasi nag-release na silang beta, di ba? Oo. Beta muna for how many months, then stable na Stable siya. na, diba? Last November. Oo. Ganun siya. So, download at your own risk at comment down below kung ano yung mga napansin nyo. Kasi talagang it varies eh. Oo. Depende. Depende. Diba? At kung nakurap talaga, Sorry na lang, guys. sorry na lang. Sorry, guys. We've warned you. Oo. We've warned you at first. So, dahil nga Christmas, punong-puno tayo ng mga gigs, Kayo lang. Be humble! Sit down! Kayo lang. Ano ko lang, syempre, matagal-tagal na rin tayo sa industry. Kayo lang. Nakaulul. 2024 lang ako eh. Kuya ka na nga eh. Lahat ng kabat ko tawag niya, Kuya Arden. Kuya Arden. Ayun lang to, bago-bago, pero nagbibigi. Hindi, kasi matanda na ako eh. Pero bago lang ako sa scene. 2024 lang Wala ako. ka mailoko dito, men. 2024, nagkakamot. So marami tayong na-experience talaga ng mga corporate gig. So, parang parang katuwaan lang. Ano yung mga craziest corporate gig na na-experience nyo? Ano yung mga let's say, ano yung mga di mo makakalimutan, whether good or bad, ano yung di mo makakalimutan? Ako, hindi na lang ako magbabanggit ng company. Hindi, wag lang. Pero company sila, tapos, kinuha nila ako for, hindi siya December eh. July something, para nila yun. Paldo. Okay. Ano yun? Lumalabas ang kalakasan mo sa private event. Hindi na ako magbabanggit kasi sobrang, confidential to. Basta, Anong firm na lang? Hindi pwede. Hindi na pwede. Malalaman ba agad pag sinabi yung firm? Basta crazy siya. Malalaman na ganyan. Ganda. Basta crazy siya kasi kinuha nila akong DJ. Tapos, Kailan na nangyari? This year? 4 or 5 years ago. Okay. Tapos parang, ang sabi lang nila sa akin, bawal mong dala ng phone. Kasi, ay pa yung mga panahon, nagpapasama pa ako ng tropa, tol, videoan mo ako sa set. Kasi, alam mo yung mga, nag-a-gigs ka pa lang. Gusto mo lahat ng set mo. Oo, lahat documented. So, syempre, pinapaalam ko yun, lalo na pag private events. Ayaw nila. Dahil, Hindi nila dinisclose muna agad. Parang dinisclose nila same day na. Yung pala, nag-rent sila ng hotel, isang buong hotel. Kasi madami sila eh. Isang buong company, isang buong hotel. Isang kwarto sila. Tapos, kung ilan yung tao doon, ganun rin kadami yung escort na... Mabigat. Bro, sarap. kasi sabi sa inyo, entrance ko ng set, no? Oh. Pag entrance ko ng set, sakto entrance rin ng mga escort, nagbabaan sa hagdan. Bro, literal, ang saya nun. Wala nagsasayaw.
wala talagang magsasayaw na party. Oo, wala. Patugtog ka lang, manonood ka lang rin. Panoorin mo lang sila nakaganon, no? Pero no phones, bawal mong i-disclose kahit ano, kahit. Sana yun, pwede yun. Pero yun lang yung mga sasabi kong craziest, bro. Magkano ang bayad? Magkano ang bayad sa'yo? Pwede mo siguro disclose yun. Pwede ko naman siguro disclose. 5 digits. 5 digits rin. Laki. Sa'yo yun, bro. Sobra sa'yo yun. May pambayad ka sa escort, wala kang pambayad ng 5 digits. Oo nga, Diba? oo. Diba? Grabe lang yung naman escort. yun. Oo. Kasi, ngayon alam nyo na ba't bawal sabihin. Pero yun yung craziest. Ilang taon ko na pinagdadasal makabalik ko. Kasi money making. Hindi money making. Manly making. Saan ang place? Ay, hindi malalaman Malalaman nila. pa rin ba? Malalaman nila yan. Hindi, city Hindi, lang. Manila. Manila. Malalaman nila yan. So, hotel somewhere in Manila. Ayan. Maraming hotel sa Manila. So, Crazy kayo yun, dyan. crazy yun. Para sa akin, sobrang saya ko ng gabi na yun, bro. Talaga. Parang nag-rent ng escort na hindi ka nagbayad eh. Oo. May sarili ka escort. Nanood ka lang. Angas nun. Nanood ka lang. Ilang oras sa set mo? 4 to 5? 4 to 5. 4 to 5 hours. Patugtog ka lang. Patugtog ka lang mga pony. Bang. Mga bye-bye-bye. Gets. Papalakas ang testosterone. Oo, testosterone, manly enough. Ano, palibog talaga. Busog mata mo doon, no? Kasi ito yung DJ booth, swimming pool agad eh. Buti di ka nabasa. Hindi. Di pwede, dami escort. Gusto ko nga mabasa. Ayan. Yan ang gusto ko. Ikaw, anong craziest mo? Ako. Corpo. Kasi yung matik sa nightlife, matik lagi yan. Lagi naman. Lagi meron. Corpo meron, pre. Meron, inuuwi, ganun. Hindi. Di ba? Wala. Wala ba inuuwi? Kasi sa trabaho yan, par. Sa trabaho Sa yan. trabaho yan. Trabaho lang tayo, parts. Kasi yan sa trabaho. O, pero off-air. Oo. Hindi ko ganun, gago. Sa'yo? Hindi rin siya pwede sabihin eh. Yung company. Putang ina, ang lahat na lang lang. Oo, di pwede. Pero lang, doon ko lang naranasan na para maging artista. Mas artista pa sa artista. Kasi yung mga guests ko, puro artista rin eh. Alright. So, expect ko para, di ba, cute-cute lang din ako. Dala akong bag. Tapos may kasama akong tropa, PA ko, taga-buhat ko lang ng bag. Aba, ang ending, pre, puta, grand entrance kami, red carpet. May mga kasama rin akong backup sa likod. Ako naglalakad. Tapos pag pakilala sa akin ng MC, person ko, Roses. Bang! Puta, lahat ng artista talo na din. If you wanna party like we do. If you wanna party like us, let me hear say, as in, pre, di ba lahat sila nakaupo? Kasi parang yung year-end party, lahat sila nakaupo. Yung bilog na upuan, lahat sila. Pag play ko Roses, tayuan lahat. Puta, kalahati na upuan, akyat sa stage, gago. Wild, pre, alam mo, hindi mo i-expect, akala mo demure sila. Mga artista to. Literal. Anong channel? Halo-halo sila. Halo-halo. Okay. Basta event siya ng ganun. December o... Hindi, tagal na nito, mga after pandemic. Pandemic. QC yan, QC. Hindi, to, men. Sa BGC. BGC. Shit. Lulit. Ulit. Oy. Pang ano ito yung mga corpo nito, celebrity. Celebrity. Hindi, lang, simple lang ako. Simple. Simple lang. Alam mo, tito talaga tayo. Corpo pinag-uusapan natin. Corpo na hindi naging... Kasi yun ang malaking pera eh. Diba? Oo. Let's face it. Hindi, Pag mas malaki. bukod sa malaki, most of the time, mas nag-enjoy ako doon. Question para sa inyo, bakit? Kasi kung kumpara mo yung regular TF na nightlife sa corpo, sobrang laki talaga ng difference eh. Sa tingin niyo ano yung nagva-vary? Bakit sobrang laki? Yung art. Yung art, tsaka yung Yung equipment mo. yung equipment mo bayad. Hindi, let's say Hindi. For sila na rin example, nag-provide. may tech ride ka. Hindi. Tsaka experience mo. Yun experience yung mo. binabayaran eh. Kasi, ano na lang yun eh, parang multiplier lang naman yung equipment. Oo. Yung pamasahe. Oo. Multiplier yung lang. accommodation mo. Oo. Gas toll gate. Oo. Diba? Pero ang binabayaran yung experience. Kung paano mo sila makukuha Parang ng parang oras. parang video editing lang ganyan. Na kaya niyang kaya niyang gawin in 5 minutes ang isang 1 hour Video. o Kunyari. 30-minute video. Kunyari. In 5 to 10 minutes kaya niyang gawin. Oo. So, paano niya na-gain yun? Experience. XP. Oo. Diba? XP talaga yung magpapamahal sa'yo. Experience talaga. Parang ano yan eh, parang medalya mo yan eh. Oo. Kapag the more na, well, for better or for worse. Kasi talagang
kahit anong saklaw pa ng trabaho yan, talaga makakaranas ka talaga ng hardships eh. Oo, kahit naman sabihin mo At matututo ka doon, for sure. Kahit sabihin mo naman fun and games trabaho natin, iba mahirap talaga. Mahirap pa nga sa day job to kung tutuusin eh. Talagang Kasi nag-enjoy lang tayo. hindi mo alam kung makakakain ka pa ba bukas, may gig ka ba bukas, diba? Alam mo, itong real talk. Like ko sinasabi ito sa mga estudyante ko. At alam ko, ano rin kayo. Pwede mag-a-agree kayo. Ang pagdi-DJ kasi, no, hindi ako naniniwala na ang pagdi-DJ ay hindi siya nakadesign talaga sa mga mararaming anak. Hindi ubra. Hindi talaga. Uubusin ng TF mo nun. Hindi talaga siya nakadesign talaga. Sinasabi ko yan sa mga estudyante ko. Pang dagdag ng luho siguro pwede. Hindi. Extra income. Pero kung parang siya ang bread and butter mo at marami ka supling. Hindi, tsaka yung lifestyle itself. Oo, yun na nga eh. Kaya nagtataka ako sa mga ibang DJs na bakit dito lang kayo umaasa sa wala na bang choice? Meron naman eh. There's always a choice. Pero ba't kayo umaasa na lang sa parang paunti-unting gig? Diba? Pwede naman humanap pa ng ibang trabaho at habang hindi nyo binibitawan yung pag-DJ. Yung passion, yung passion sa DJ. Diba? Parang nagmumukha kasing kawawa. Oo. Kahit hindi naman dapat kaawaan kasi may choice may choice ka naman eh. Kaya nga 'di ba sinasabi nila may backup plan ka. Yan. Kaso kasi kailangan may day job ka talaga. Oo. Unless siguro kung meron kang mga Business. gigs. Hindi. Meron kang gig na parang Cobist. Oo, parang Cobist. Araw-araw. Magda-day job na nga rin ako eh. Or like Kaya na nga ako sa LinkedIn eh. Parang mali comparison ko doon ah. Mali ah. Hindi, parang mga ayoko nang banggit ng mga names. May mga DJs na kilala natin na almost everyday na merong yun yung merong mahirap gig talaga. Syempre. Alam mo, wala namang problema eh. Wala namang madali sa trabaho eh. Oo. Lalo kung sunod-sunod ang schedule mo. Oo. Ang ganda lang doon is meron kang may uwing pagkain sa pamilya mo. Diba? Yun pa rin naman talaga ron. Ending. Oo. Kaya sabi nila, pag merong nag-aano sa akin, eto every time to may nag-i-inquire sa akin sa DJ lessons ko. Sabi, DJ, pwede pa ba ako sa ganitong industry? Bakit? Matanda na ako eh. Walang age dito. Parang pambata lang ang pag-DJ. Sabi, who told you that? Pang ganyan. Walang ganun. Ang ibig lang namin sabihin, kahit sino, pwede. For as long as hindi nyo siya gagawing bread and butter muna. Tsaka feeling ko malaking factor rin yung yung anong klaseng DJ gusto mo ba maging? Oo. Gusto mo ba maging super artist? Kasi Gusto minsan mo ba maging parang kuha ka lang ng gigs everywhere and then Alam mo, yung ilan sa mga estudyante ko, gusto lang matuto ng skill. Oo. Hindi nila aim magkaroon ng gigs, maging club DJ. May iba naman gusto yung maging ultra music Tomorrowland type DJ. May is good. Okay yun. Ako, to be honest, ako yun yung diba? target ko. Kanya-kanya tayo. Meron gusto yung mga CTD, alam mo yung resident DJ. May mga ganun. Sabi ko naman kasi, it doesn't matter kung ano ang aim mo sa pagdi-DJ. For as long as alam mo ang fundamentals. Tama. Oo. Yung pa rin naman talaga, yung pa naman yun. Kung gusto mo lang matuto just for fun, okay lang. Walang problema. Gusto mo matuto para gusto mo makasik ng mga maraming gigs, okay lang. Goods lang. Makapagsik ng connections, okay lang din. Goods yun. Kasi ang common denominator lang yan ay wag kang susuko. Oo. Diba? Laban lang. Passionate. Maging passionate ka, committed ka at magkaroon ka ng will to live. Yun. Hindi, tsaka Tsaka malaking talo mo rin talaga dyan yung sorry. maging mautak ka sa pera pagdating sa DJing kasi talagang kakainin ka ng luho eh. Tsaka I'm sure may mga nag-inquire na rin ng students sa inyo na parang gusto mag-DJ kasi nakita nila malaki yung pera. Actually, kung titignan mo, hindi nga eh. Kung titignan mo, hindi nga. Malaki yung nakukuha natin sa isang araw, oo. Pero kung susumahin mo, hindi talaga eh. May mga araw na wala. May mga araw na bad days talaga, wala talaga eh. Kamot kasi hindi makate. Yun yung risk na kailangan mo ito kung gusto mag-DJ. Oo, hindi ko pwede umiyak doon. Kasi natural yun eh. Ito ang dahilan bakit, guys, paldo kami every bare months. Ito rin ang pagkakataon para makapag-ipon. Oo. Rainy days eh. Saving for rainy days to eh. Kasi by January, dead. Deads to. Kung tatanungin nyo, DJ every year ba kayo may gigs? Every year meron kaming gigs. Every month po kami may mga gigs. Every month may mga gigs.
Pero di namin Ang alam tanong, kung ilan. kung ilan ang ang mga gigs namin sa isang every month. Minsan isa, dalawa lang, Oo. di ba? So kumbaga parang ano lang yan eh, parang tanim lang yan eh. May mga araw talaga na off, Oo. 'di ba? Which is kailangan mo tanggapin. Oo. Kaya tinanggap na namin talaga 'yon na after ng December, ayan na. Alam mo na eh. Ayan Expect mo na. na yun. Tagtuyot na siya. Dire-diretso na yun. Tagtuyot na siya for most DJs. Oo. No? Babalik lang yan ng konti, mga March. Mga summertime. Swerte mo, Oo. maka-summertime ka pa. Oo, meron, no? So, after ng May, wala na naman yan. Pahinga na naman yan. So, babalik na naman yung September. Oo. May mga ganun, may mga parang drought. May Oo. mga drought seasons din May kami. mga break season talaga. Oo. So, ano ginagawa namin in between those drought seasons? Ikaw muna. Ano Ang ginagawa ginagawa mo? ko? Well, natuturo. Ako. Nagtuturo. Ikaw. So, meron Hindi, pa sige, din. Sabi mo. Kung anong lahat. Yun lang, nagtuturo ka lang. Nagtuturo, gumagawa ng content, Okay. and, I mean, meron pa din mga gig, pero yun nga, Productive, again, oo. yung, kumbaga, hindi naman porket na drought season, Wala kang gagawin. wala na. Oo. Diba? So, Gawa ka rin paraan. gawa ka paraan, and at the same time, kailangan mo din i-upgrade yung sarili mo. Yun. Hindi dapat matatapos na, okay na yan. Never-ending learning kasi ito. Parang Paano kasi, na ito pag DJ? okay, kasi itong problema, natuto lang mag-mix. Ito, real talk to natuto lang mag-mix. Tapos na. Akala nila, yun, hanggang dun na lang. Oo. Sagad na to. Ito na yung tugatog ng tagumpay nila. Oo. Ready na ako for everything. Hindi. Hindi. Diba? Marami pang dami matutunan. Ako, in my 15 years sa pagdi-DJ, dami ko man dapat matutunan din. Totoo. Isipin nyo yung logic na lang dyan. Yung trend nga ng kanta, hindi natatapos. Yung skill mo pa. Skill mo pa. Oo. Di ba? Wow! Hindi ka pwede ma-left behind. Once na ma-left behind ka, lahat sila nagpapalakas, tas ikaw tutulog ka lang. Yung totoo yun. Try nyo yung one time na parang 2 weeks to 3 weeks wag ka tumugtog ka mag-bar, mag-club. Pagbalik mo, ang dami ng bagong song, bagong Hindi lang trends. bagong song. Yung mga ginagawa mong routine, minsan di na umi-epekto. Oo, hindi nang may effect. Kasi alam mo yung parang, alam na nila. So, never ending learning talaga. So, ayun, isa sa mga factor na kailangan mo rin talaga i-consider. Sinasabi ko Kung yan. mag-DJ ka. Sinasabi ko yan sa mga estudyante ko. Kahit tapos na yung program natin, Ikaw, mag-practice ka pa din. sa sarili mo na. Mag-research ka pa din ng kanta. Sarili Bakit? mo na. Hindi natatapos ang mga kanta. Oo. Every week may bagong kanta. Totoo. At hindi mo alam kailan sasabog yung kantang Correct. yun. Oo. Diba? With the advent of technology, you'll never know what's next. Totoo. Lalo na sa mundo ng social media na bigla na lang may sumasabog TikTok, di ba? na, diba? Na whether you like it or not, kung gusto mo lang naman, Oo. mag-a-adapt ka. Adapt ka talaga. Diba? Kasi kung aim mo talaga is makilala through social media, kailangan mo mag-adapt. Diba? Talagang hindi naman sa lahat ng oras ikaw yung masusunod eh. Totoo. Sometimes you need to adapt. Pag na-adapt mo, nakakuha ka ng fan base mo, doon ka gumawa ng sarili mong way. Correct. Oo. Tsaka, Doon ka magiging trendsetter. oo. Unti-unti mo i-shift sa gusto mong gawin, di ba? Oo, ganun muna. Ganun nangyayari. Ganun yung ginawa ko. Oo. Sumabay muna ako sa Agos. Oo. Kasi wala akong fan base eh. Oo. Hindi, tsaka doon ka makakapasok sa Oo, scene. doon ka papasok. Ngayon, nakapag-penetrate ako kahit papaano. Gumawa na ako ng sarili kong way. Oo, tama. And awa naman ng universe, Oo, nakapag-penetrate naman ng sarili kong fan base in terms of content Oo, creation. teaching, di ba? Pero sa totoo lang, no, parang grabe yung evolution ng pagdi-DJ. Diba? Grabe, no? Parang From dati, plaka. hindi. Alam mo bang, ang dati raw, ang pagdi-DJ daw, hindi naman daw talaga sila nakikita. Oo, Nasa likod lang talaga sila. Nakatago sila. Di ba sabi May sa atin ni backroom, Kuya? nasa Oo, backroom. nakatago lang sila sa isang room or whatever, na, hindi sila center Disco stage. days yan, mga Oo. disco days. Mga ano to, mga 90s. O kinakwento parang Campus Babo, kinakwento ng mga veterano Vets, natin oo. na dati hindi sila nakikita, ngayon center stage na. Artista level. Artista level. Celebrity level. Celebrity level. Parang swerte natin, no? Kasi naabutan na parang Tayo yung tayo naka-witness yung parang tayo na yung humaharap doon. Oo. Yung anihan na. Anihan na, oo. Kumbaga yung mga OGs natin. Punla yan eh. Lahat ng Yung ginawa nila nagtanim sick yun eh. Oo, nagtanim yung mga OGs Oo. natin. Tapos yung tayong mga medyo tenerd na talagang tayo yung nag-aani. Kaya So, need din natin talagang ayusin kasi syempre yung mga OGs natin nagpakahirap din eh. Oh, so kaya parang isipin mo yun, no? Parang kung tayo ang nasa lagay nila noon, na nakatago
sa likod ng event. So, ano feel nila? Ano yung feel natin na parang teka lang, parang kulang sa exposure, kulang ako sa parang gusto kong lumabas. Totoo. Hindi ko alam paano nag-start yung paano na-change yung culture na from likod, nasa harapan na sila. I'm not sure kung paano. Feeling ko sa festivals nangyari yan. Siguro. Kasi, di ba, early 2Ks yung, kung natatandaan nyo, hindi ko alam kung doon nag-start yung Woodstock 99. Di ba sobrang wild nung event na yun? Banda. Tapos pag madaling araw, DJs. Sipin mo si Tiesto, parang nasa harap na siya ng crowd, tumutugtog ng after party. So parang feeling ko, may something in between na doon na nagta-transition unti-unti. Totoo. Yung DJ industry na kailangan makita na yung mga DJs na nagpe-perform. Totoo. Hindi ko alam kung doon nag-start pero like yun lang yung napanood sa siguro mga concert stages, mga events talaga. Events, oo. Kasi wala ka naman choice kung hindi talaga humarap, diba? Kumbaga parang ang pinaka-exposure dati ng DJs ng early 2K is that magbanda ka. Katulad Linkin Park. O DJ ka ng rapper. DJ ka ng rapper. Na-incorporate na yung mga ba nag-start yun, na-incorporate yung mga DJ sa mga banda. Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, Soldier. Yan, mga ganyan. So, hanggang sa nagkaroon ng evolution na, nagkaroon ng social media, talaga nagkaroon na ng parang another fan base another dimension actually, di ba? Kasi lahat naman tayo nagkaroon ng content sa social media. Tsaka nag-ani nun yung mga festival DJs katulad nila Zeds, Tibayoki, di ba? Wala siya problema. In every evolution, nagkakaroon ng complication. Lagi diba? naman. So ano ba ang naisip ko tuloy, kailangan bang balansehin yung clout at yung skills? Hindi, dapat talaga balance sila. Kung mas okay nga na over yung skills mo than clout. Kasi pagka umangat yung clout mo tas yung skills mo nandito, mas worth it kasi talagang alam nilang magaling ka. Kasi with all the issues na umiikot sa DJ industry, yun kasi yung parang parang nagiging problema. Parang clout na lang ba ang basihan? Nawawala na ba ang skills? So may mga nagiging issue pa makita mo sa internet na parang... Ang ganda yun! Hindi naman mawawala yun. Diba? Bakit daw yung mga booker, yung mga booking agent, ang hinahanap na followers instead of credibility, skill. Kasi naman, may point din sila kasi nga, kahit hindi ka maghatak, may pupunta doon. May mahatak doon. This is the sad truth talaga sa industry natin. Guys, remember, kapag once na ikaw tumugtog sa isang establishment na may kinalaman ng pagbebenta ng food and drinks, kailangan ng sales. Business yan. Oo, kailangan ng sales. So, sinasabi ko rin yan sa mga estudyante ko na you need to study yung business side ng DJ. Oo. Hindi lang siya art Kung bedroom lang, wala ang business doon. Oo. Pero ka kung nagsumutugtugin. kapag ikaw ay na-invite sa isang bar, sa isang club, kailangan mong galingan talaga. Tsaka naman it's all about sales pati. Totoo, sales. May babalansin mo naman yun Art yung and art sales. mo and sales. Diba? Kasi pwede naman in between ka lang Kasi pwede rin siya, it could be two things na parang, sige, DJ ka, influencer ka, hindi ka magaling, pero wala marami kang followers, mag-aata ka ng tao dun sa tututukan mo na club. So, nag-generate ka ng pera pa rin. Or pwede ka pa rin naman na DJ ka, wala kang followers, hindi ka active sa social media, pero magaling ka tumugtog. So, ang ending, napastay mo lahat ng tao doon. Nakatugtog mo, napagastos mo sila. So, nagge-generate din. So, may mga tao, may ganong klase ng DJ, may DJ iba-iba. Pero, ideal rin talaga yung balance. Balance pa rin. I mean, ako na-agree ako sa balance. Kasi kung ayaw kasi magbanggit ang pangalan. So, kung clout lang, may ganun kasi. Nagsisimula sila sa clout. Nauna yung clout. Pero sa totoo lang talaga, magaling talaga sila. Ano lang, a-hole lang talaga sila. Parang gano'n, no? Parang rage bait. Rage bait. Sabi nila, yun daw ang word of the year ata. Rage bait. Rage baiter. So, papakagatin lang nila para yung engagement, tumaas, then, paunti-unti, ilalabas nila yung totoong lakas nila. Diba? Parang kumbaga step by step. Yung nga lang kasi, kapag forever ka nagre-rage bait, hindi parang kailan mo pa aayusin. Kumbaga,
magmumukha naman tuloy in long term, magmumukhang clown yung ginagawa natin. Yep. Tsaka may tandaan rin natin yung first impression always lasts. Oo. Kahit sabihin mong pakitaan mo ng galing mo yan in the next contents, ang maaalala pa rin yan, yung unang pumutok mong content Minsan, na which is... minsan nga parang parang doubtful na yung sinasabi nilang bad publicity is still a publicity. Minsan may Depende kasi sa pangyayari rin. Depende sa habol mo eh. Depende rin sa habol mo. Paano kung talagang pinepeke mo lang? Talaga. What if pinefake? Pinefake mo lang talaga. Tapos wala kang maipakita talagang natural skill. Yun mahirap. Yun ang mahirap eh. Diba? Unless kung talagang with on a purpose. Talagang ginagago mo lang talaga yung correct. inaano mo. Tapos ipapakita mo na lang soon niya. Totoo. Ganyan lang. Parang magre-rebrand ka. Kadalasan hindi ganun eh. Talagang rekta lang talaga eh. Sugod lang. Meron nga para sa TikTok yung babae na DJ, yung ginaganon niya bigla. Yung sinasadya niya, poker face lang. Pero magaling yun Actually, magaling siya. Pero alam mo yun, dahil sa kakaganon niya, nakuha niya yung... Natutuwa yung tao sa kanya. Kasi may napanood ako set niya, marunong eh. Siya. Alam ng tao na marunong siya kasi. Na ginagawa niya lang talaga yung for fun. Pero pag panawasan mo mga comments, di ba, disgusting. Pero pag napanood mo siya, okay rin. Magaling siya. Parang ang boiler room nga, yung atake niya. Boiler room nga. So, bisa talaga, pag di mo siya kinilala talaga, or kulang sa research, talagang, ang impression mo sa kanya, hindi marunong. Polis, diba? Boss squared. Diba? Boss squared. 80-80. Pero kung ni-research mo siya, at parang gumawa ka ng paraan para, yun ibig sabihin, kailangan mo i-fact check eh. Kahit saang bagay, kailangan mo i-fact check. Parang, hindi sa lahat ng oras na yung unang makita mo lang, totoo na. Diba? Hindi ganun eh. Hindi ganun. Well, ewan ko, part na ba ng pagiging katamaran yun? I'm not sure. Parang headlines. Nakita mo lang yung caption. Maniniwala ka na, pero hindi mo binasa yung article. Yung article. Katamaran na rin talaga. Correct. Diba? So, I don't know. Sana mabago. Lalo especially kasi yung short attempt, yung pagiging short attentive ng mga tao ngayon. Hindi, mga bata lang. Well, tingin nyo, ano ba yun? Is bad thing na ba siya nowadays or okay lang kasi parang fast pace. Pwede rin. Depende siguro kung paano mo siya tignan. Depende kung paano mo tignan eh. For you, tingin mo in terms of content creation, parang kailangan makapag-penetrate ka the first 3 seconds. Pag di mo sila na-penetrate, the first 3 seconds. wala na, scroll up na. Swipe up na yan. Flop na. So kailangan nga in 3 seconds, kailangan yung hook mo, makuha mo agad. Totoo. Diba? So, parang, pati yung ganung 3-second hook na tinatawag, kailangan pinag-aaralan mo na. Instead, yung mismong content na nilalaman ng libro. Totoo. Diba? So, parang wala na silang... Hindi, kumbaga parang dapat kumbaga parang sa mga mangingisda, dapat maganda yung pampain mo eh. Ganun na ngayon sa content, diba? Dapat maganda yung clickbait, pampain. Literal. Clickbait. So, talagang, iba't ibang klaseng clickbait formula na yung ginagawa nila. Mga iba, parang yung unang hook nila, bobo to eh. Pero sa totoo lang, bobo yung yung iba yung tinutukoy nila. Iba yung tinutukoy nila. May mga ganon. Pero may kita ka minsan sa mga ads parang kunyari, parang nag-aaway. Tapos ang ending pala may bibilin ka produkto. Yung hinaharap lang sa unang video yung highlight. Tapos pagkano biglang si Switch na magbebenta ng product. Ang unang ilalabas negative. Pero sa ano ba tawag doon? Soft sell, hard sell, parang ganun? Pag hard sell? Di ba pag hard sell parang trying hard na? Yun na nga. Pero alam niyo kung titignan niyo yung formula na yan, lahat na pag-usapan natin, matagal niyang ginagawa sa mainstream media eh. Ang pagkakaiba lang, kaya siguro minsan frowned upon siya sa DJ, lalo na kung i-attach mo yung content creation, yung pagiging influencer. Kasi nga, yung part na yun, nung mainstream media, hinand over na sa atin. Yun nga. Na parang, kayo naman. Binigay na namin sa inyo, kayo na bahala. Gawin nyo na yun. Kasi dati, nung wala yan, wala yung influencer type shit, wala yung social media, lahat, kailangan mong daanan eh. Politics and everything.
dadaan ka sa Butas ng karayom. butas ng karayom bago ka magkaroon ng brand deals, Totoo. bago ka magkaroon ng fan base, Totoo yan, totoo. bago ka magkaroon ng interviews, makapag-release ka ng video sa mainstream media. Ngayon, pwede ka nang ikaw mismo gumawa. Oo, kasi alam mo na yung formula eh. Alam mo na, hindi. Sa'yo na, kumbaga DIY na Oo. yan. Hindi, parang DIY/shortcut. Oo. Pwede mo na i-shortcut. Yung parang, hindi ka na, pupunta ka sa first station, second station. Hindi na. Pwede ka na bumaypas eh. Oo. May proseso na para bumaypas ka. Pwede mo na Oo. siya gawin independently. Talagang, siyempre, good thing siya kung ganung way mo siya titignan. Oo. Pero, sa other side kasi, may mga downside rin, which is ayun nga na... Well, ang pinaka-example dyan, mga political vloggers. Oo, yun. Eh, karamihan naman yan, wala namang background sa Sa journalism media. eh. Oo. Diba? Ayun, Talagang, may mga channel pa na... may mga channel pa. Totoo. Diba? Pakapin naman dyan. Oo. yun rin yung yun rin siguro yun rin yung pinaka-downside na hand over na sa tao yung ganong kadali na ikaw na lang gagawa na parang alam mo yun, nawawala na ng, paano ko ba sabihin, nawawala na yung kasi dati bago ka maging, let's say, maging newscaster, kailangan mo dumaan muna sa Mascom. Magiging PA ka muna. Oo. Mga step by step. Step by step. Nawawala na yung, ano mo yun? Parang natural evolution of, parang hierarchy. Oo. Ay, hierarchy na kailangan mo munang maranasan yung hirap. Bago ka makaabot sa posisyon na to. Parang kailangan mo munang Jessica Sow, naging PA yan. Oo, totoo. Diba? Parang lahat ata ngayon na sumikat na journalist. OGs. Assistant writer. Oo, totoo. Diba? O project, parang segment producer. Totoo. Diba? Tapos bigla na silang nag-up sa Level mga up, ranks oo. nila. Iba pa Wala rin siyang yun. pinagkaiba dun sa industry natin. Kasi Oo. sa atin, kailangan mo rin talaga mag-strive hard. Tayo kasi nag-start tayo, Naabutan natin yun eh. sa totoo lang, kami tatlo, naranasan namin yung 0 days eh. Oo, 0 days. Naranasan namin yun na talagang sorry pero yung mga TF namin, kakarampot Oo. na. Masaya na kami dun. Minsan may kasama pang isang case ng beer. Oo. Yun yung signing, di ba dati? Hindi ka pwede mamili ng french fries. Umabot kami doon. Mali ba yun? Mali. Pero inaabot namin yun. Oo. Inaabot namin yun kasi Yun yung alam naming way para makaano, di ba? at yun yung parang way na ma-expose ka Oo, initially. Initially, oo. Investment, no? So siguro nagmumukha lang siya mali dahil nare-realize namin. Na mali yun. Mali yun. Ngayon, i-look back mo na parang gagawin ko pa ba yan ulit ngayon? Hindi na. Oo, hindi na. Tsaka iba na ba ang panahon ngayon kaya namin naiisip? Maaari din. Pwede rin yun. Maaari din. Parang Kasi yun lang naman yung parang... Pero kasi isipin mo kasi, during those times, konti lang ang DJs. Hindi siya yung parang rampant ngayon eh. Lahat, Super bro, eh. rampant. Parang, feeling ko parang virus eh. Kumalat talaga eh. Feeling ko tingin din ng mga OGs dati sa atin is rampant na rin eh. Siguro, kasi pwestuhan yan eh. Mas konti nung era nila. Siguro partly blame ba tong dahil sa mga DJ controllers, kaya naging accessible talaga sa mga Hindi, tao. actually, mahal pa nga rin eh. Mahal pa rin eh. Mahal pa rin siya eh. Nung 2012, nung binili ko yung controller, nasa around 17,000. Mahal yun, Mahal yun, mahal yun. Mahal yun, 17,000. Hanggang ngayon naman. Mahal pa din Mahal naman. yun, 25, Mas mahal pa 20. nga ngayon eh. Mas mahal pa nga ngayon. Hindi kasi kung titignan mo, kung ikaw isang normal na tao, hindi ka mag-a-access bumili ng controller tsaka laptop. Doon pa lang, i-invest mo sobrang laki na eh. Sinasabi ko, sa mundo ng pagdi-DJ, mahal ang mag-invest. Mahal. Mahal talaga. Parang culinary lang yan. Mahal talaga mga materyales, Parang tools, project car. Parang ganun talaga. So, may nagsabi sa akin yan magkano po ba yung so binibigyan ko siya, ano ba gusto niya, brand new, second hand? Second hand na lang po. So, second hand to, 15,000 o 14,000. May laptop ka ba? Wala rin po. Pwede ka na MacBook M1. Oo. May 30,000. Second hand. Second hand, okay na yun. Mahal pala maging DJ. Mahal. Tapos bibili ka pa record pool. Oo. Sabi ko, sino ba nagsabi sa'yo mura? Oo. Sinabi ko talaga yun. Sino ba nagsabi sa'yo mura? Sino ba nagsabi sa'yo mura? Wala, at una di ko naman sinabing mura. Oo. Sinabi ko, ang fun, may fun, Masaya. masaya maging DJ, pero hindi ko sinabi may mura. Oo. Mahal talaga, sabi ko.
Kumbaga, pwede mo rin siya mahambing sa hobby ng mayaman. Oo. Hobby Ito, pang ito, mayaman. sa Pilipinas. oo. Totoo kasi. Nag-work Unless yun. kung may niregaluhan Ayun. ka, Kita mo nasa States. pinahiram ka, okay yun, shortcut yun. Diba? Pero yung talagang parang gumawang tinapay, galing sa arena, tubig, Oo. yeast, Magastos. magastos talaga. Magastos siya. So, sinasabi ko sa lahat na magastos, pero worth it yan once na... Kung mahal mo. Ay, yun naman talaga eh. That mahal mo talaga. Yun naman talaga eh. Para kung once na bumili ka ng equipment, wala nang balikan dapat yan. Oo. Kasi sayang. Pero meron Na bumili, tas tas ayaw. Ayaw. Oo, meron. eh baka meron naman siyang Pera. capability na or he doesn't care about ROI Yun anymore. nga, yun nga. Oh, ganun nga. Eh, kasi tayo, iniisip natin ka, bawat bili, dapat ROI. Oo. Ganun eh. Unless nga, kung hindi siya ROI, Oo. Person. Oo. diba? Pero syempre, diba, yun muna yung unang target mo, kailangan Mabalik. mabalik muna. Then, before ka pumunta sa mga iba't ibang bagay na gusto mo. Totoo. Diba? Hindi mo mababalik ng unang taon yun. Abono ka talaga dun. So, isa sa mga dahilan bakit kami nagkakaroon ng maraming gigs, di lang bukod sa gusto namin mag-ipon para sa savings. Opportunity rin eh. Opportunity at makapag-upgrade din ng mga DJ gears. Oo. Ano yan eh, mga simple joys yun eh. Oo. Yun na nga yung choice natin. Galing i-ROI mo rin eh. ROI mo din, no? Sipin mo kada papasok ka ng Scarecrow para ka papasok ng Toys R Us. Oo, Ganun- yun. ganun yung vibe, pero parang, Tempting uy, mag-upgrade ako. Silent bagong noise, wire. no? Punta ka, ano, Uy, diba? silent noise, very Scarecrow. tempting eh. Tempting yung mga ganyan na, kailangan ko ba to? Kahit nga hindi mo Parang- kailangan minsan, kahit may minsan- headphones kang, may headphones mo na normal, tapos may nakita kang bagong headphones, parang, Ay, hindi, mga bilhin ko ganun yan. pa. Ito, bilhin ko to. Alam mo nung di pa ako nag-DJ, yung USB, yung flash drive, boring na boring ako dun. Ang mahal-mahal naman yan, gaya lang itsura. Nag-DJ na ako, tuwa pag may flash drive Oo, dami, no? Uy, 128 gig! SSD! SSD. Diba? Saan ka pa nakakita nun? Dami ko nakikita ngayon eh, na Pioneer ba yun? Oo. Na SD na. Magkano ngayon yun? Para na So, 6,000. 5,000. 6,000. Yun ang pinakamataas. Oo, 1 tera ata yun. Mayroon to 512, may 512, may 1. Pero nakikita ko puro 128 eh. Na nag-ibenta. Oo. Hindi, maganda yung 1 TB. 1 billion na lang yun. Oo, TV. Pero magkano yun kaya? Nasa 8 siguro yun, 9. Di, kung bibili akong ganun, pang backup na yun. Backup na. Oo, backup na talaga yun. Backup na yun. Ba't mo isusuksok yun sa CDJ? Buta, mahirap yun. Wala, mayabang lang. Tangina mo, ito mayaman Kasi ako. hindi binuksan. Ito, mayaman ako. And there you go, no? Ating episode 7 ng Nice Said Podcast. So, tama. stay tuned tayo sa episode 8. So, mas marami pa tayong pag-uusapan. Lalo na festive season, no? Oo, tama. So, patikim pa lang to. Tama. No? Kasi, Tama. parang, alam mo, ito parang lungkot ng Pasko. Para sa akin. Hindi dahil sa, maraming gigs, masaya. Pero yung, napansin nyo, may mga Christmas lights sa bahay. Wala na nga eh. Parang kumunti. Wala na. Sa area namin, sorry. Wala na akong makitang Dito rin, wala na. parol. Kahit man lang parol eh. Oo, dito. Alam niyo, malaking bagay rin dyan yung trend na yung mga aesthetic na... Oo. Kasi di ba yung iba, parang sa TikTok na parang yung mga home designs na Yung mga, aesthetic na mga Sa neutral pin- colors sa lang. Pinterest. Pinterest. Minsan yung iba titig na tao, gusto nila ng magandang parol kasi ay, hindi bagay sa kulay ng bahay ko. Oo, yun nga. Kulay masyado makulay yun. Naging sophisticated na bigla. Naging sophisticated na. Kulay ng bahay ko, black, tapos kukulayan ko ng marami kulay ng pamasko. Influence pa rin talaga ng social media para sa akin Parang Hindi, feeling ko yun doon nga nahinto. Nung lumabas na yung mga house designs ng Pampasko, dapat ganito, ito maganda to, ito maganda to. Parang, dapat di naman eh. Ako feeling ko dahil sa inflation. Feeling ko rin. yun rin. At sa mga nangyayari sa bansa natin. Parang Isipin mo ba, nakakatamad na isipin mo ba tuloy. naman, magkano yung binigay? Parang pang 500 500, bro. Abot yun? Keso yun eh. Literal, yellow. Bili ka keso ni Eden. 500 pesos, kulang pang Alfonso natin yan, par. Wala pang chaser. Wala ka pang pan-chaser doon. Sino man nagsabi? Mas mahal pa yung Angel's Pizza, Oo. 800 pesos. Correct. Tapos aanuhin nyo. Yun nga Noche Buena yun. So dapat, marami kang handa. Hindi man naabot. Buena nga eh. Di abot 500 mo doon. Abot siguro yun kung 1993. Yung 500 mo. Totoo nga, dati may mga nadadaan ng paubay, may mga Parang tsaka- statue ni Santa Claus. Oo. Di ba? May mga ganun. Ngayon wala na eh. Wala Hindi na. na. Hindi na siya obra Hindi, ngayon. tsaka yung mga paputok. Usually November pa lang. Ay, may mga- pinagbawal na kasi. Pinagbawal nila. Although kahit bawal, parang namimiss mo yung mga amoy ng pulbura. Oo.
Hindi, mo sa New Year. Hindi, para sa akin kasi, although mali yun pero, Naging parte siya ng childhood naging natin. parte ng childhood. Hindi ako nagsisindi, pero, yung Ikaw nagsisindi. nagsisindi. Napaputok. May nagsisindi. Ano lang, nakikiamoy. Naging third hands mo. Nakiki-third hand lang siya. Kikiana lang, tapos kakanta ko ng PSG. Ganun. Yan. Dali. Because agaha. Because agaha. Ewan ko, dahil ganun sa amoy ng Watusi, although bawal yon, amoy ng Piccolo. Tapos yung parang, alam mo yung parang 6 p.m. bago mag New Year. Binabalita na ilan na yung naputukan sa kamay. Naputukan sa kamay, ba? Hindi pa, wala pa New Year. Wala. I mean, hindi ko sinasabing positive yun, pero alam mo yun. Parang, Nadaanan kasi natin, natin. Yung childhood. yung core memory natin yun So expect mo November pa lang yung bibili na kayo ng mga tropa nyo ng Piccolo, lalagay nyo sa loob ng 1.5, papuputokin nyo. Nakakulungkot lang na hindi mararanasan ng susunod. Sana maranasan nila. Iba yung joy. Hindi, alam mo, tanggap ko na kahit wala na paputok Yung mga decorations. At saka mag-ingay na lang ba? Oo naman. Mag-ingay, mag-ano ka. Gawin nyo raon yung lugar nyo. Samot-sari speaker ilabas nyo. Alam mo, okay ako sa walang maputok, sige, tanggap ko yan. Pero yung nawala talaga yung mga decoration. Yung joy ng Christmas, no? Parang, yung essence ba mismo? sa era namin, parang wala May nangaroling na ba sa inyo? Wala pa. Si Bang Gabi lang, di ba yun? Nag-i-start. Hindi, kanina. May mga nakikita na ako nangangaroling. Talaga ba? Iba yung nangangaroling ng mga nakikita mo sa TikTok, grabe yung prod number nila, talagang... Parang chintans Grabe mga aroling mga bata ngayon. Wala, di ko alam. Mapapabigay ka talaga ng 500. Opinion ko yun medyo malungkot talaga. Palungkot siya ng palungkot every Palungkot year. ng palungkot. Hindi, feeling ko kasi yung expectation din natin Di, as Charlie, we grow older, iba na eh. Hindi lang yun Kasi, Sorry. kaya mo naman din i-emerite yung bata ka Yun nga eh, Siguro lang, responsibilities at yung mahal ng bilihin. Instead naman na mag-decorate ka pa puchay, kukunin Noche Buena mo na yun. Noche Buena. Pwede nyo rin Noche Buena i-consider na siguro yung perspective na lang rin natin personally. Baka para sa atin lang kasi tumatanda na tayo. Pwede. Pero sa mga bata, may Masaya sarili sila. silang take. Oo. Gets mo. Dahil may nagre-regalo. May anticipation. May expectations, bale. Kasi nung bata tayo, hindi rin naman natin iniisip, kaya ako na magtabi ng pang gifts ko. Para sa inaanak ko. Kasi tayo yung inaanak nun. Tayo yung nire-regaluhan. Tayo yung nag-e-enjoy ng Pasko Hindi tayo yung isa sa nagluluto yan. Buwibili yan. Tayo yung receiver Ngayon kasi tayo na yung kabilang side. Para provider na. Tayo na yung nagbibigay sa nangangaroling. Sipin mo parang pa lang, December 20 pa lang, magpapapalit ka na ng 2,000 na tig 50 para 20 naanak. 20 pa nga Papalit kaya ako natutulog lang ako sa bahay. Hindi ako, for emergency lang. Pag may kumatok, Nino, sige, 50 ka lang. Love ka ni Ninong Love ka ni Ninong. Pasensya ka na, walang pera Ninong. Anyway, yan ang natin. Yan ang take ko. Take ko lang naman yun, no? Kasi sa era namin talaga, super. Iba. Masaya. Ako, I'm glad na naabutan ko yun. Naabutan natin. Tsaka yung yung parang gigising ka ng 12 a.m. na 25, tapos bubuksan mo yung regalo mo. Yun. Masaya. Pero syempre, happy pa rin tayo dahil yung blessings, yung mga about sa gigs, yun naman ang hindi nabago. Yun ang hindi lang. nabago. Lord, thank you. Yung hindi nabago. And hoping na every year, same pa din ang same situation scenario. natin. Same scenario. Lahat tayo mga DJ, lahat tayo. Lahat tayo. Yun naman ang hindi nawala talaga. Yun ang wish ko ngayong Pasko, lahat ng DJ paldo. Yan. Wish ko yun. Yung kahit hindi na mag-chat-chat ng January. Kahit alam ko tayo na yan. mag-chat. Okay na kami. Nakapagsubi na. May gig ka, wala pero okay lang. Okay lang. PS5 Pahinga ko ako. to. PS5 Pahinga ko to. ako. Yan. Alam mo, yung PS5 ko, hindi ko na magamit-gamit kasi Ako rin yung GTA 6, palayo ng palayo Oo nga medyo nababadtrip na ako dun. Nade-delay Ano na Pero hindi nyo nagagamit. Dali nyo dito. kahit may pambili naman talaga to. Hindi, wala nga Woohoo! Uubos na Ay no, ba't ka bumiling monitor? Ha? Nakahanda na. Ito, may laptop ako Diyan ako Hindi, nagpo-produce. naghahanda yan. Naghahanda yan. Tinan mo, puti yung laptop.
Ay, puti yung monitor. Anong kulay ng PS5? Puti din. No. Nag-i-inquire na yan kay Rihanna eh. Kaya patay tayo. Yung Johnny gamit boy. mo, parang isang beses lang nilaro ni Tito yun. O di, Gi. Pwede ba i-credit card dyan? Swipe ko muna. Ano mo, home credit. Yung credit muna. Ayan ang episode 7 ng Nice Set Podcast. Socials. Pwede mo mag-shoutout? Go ahead. Siyempre, shoutout sa mga tropa. Shoutout sa girlfriend ko. Baby, uwi ako mamaya-maya. Shoutout, siyempre, Kuya Sak, Good Morning Apparel. Also, Source, shoutouts, and to my posse, Midnight Rebels, and Oppo Disco, shoutout sa inyo. Okay ka na. Socials Okay na mo, ako. hindi mo na bang Socials, follow nyo ako sa Instagram at Kobe's_PH. Sa Facebook, Kobe's. Sa YouTube and SoundCloud, check nyo rin ako as DJ Kobe's. Naglalabas ako ng mga originals and mga remix ko doon. Libre lang yun. Download nyo lang. Siguro pag gumaling-galing pa tayo, magpapabayad na tayo. Yeah. Pero hanggang nasa learning stage tayo, Free. libre na lahat. Free. My art is free for y'all. Galing. Ganon ang mag-plug. Ganun. Yan, diba? Sorry Alam ko na mag-plug, kuryente. Plug in, plug out. Pero, Lagi. and also, syempre, salamat, General TV. Thank you. Papa Arden Syempre. for having me. Alam niyo, first podcast ko to na ako yung in-interview. Oo nga. Kasi Kasi alam ko, ikaw ang nag-i-interview. Ngayon, ikaw naman ang i-interview namin. Nakakaba rin pala pag nasa other side ka. No, so alam mo na yung pakiramdam namin. Oo. Huwag ka mag-alala, sa episode 8 kasama ka pa din namin. shit. Tama. Change Arden. outfit. Change outfit. Ayun guys, sa lahat ng socials ko, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Arden Formento. Yun. Tapos shoutout nga pala sa Grayscale. Alright, yes, sir. And Sessions Academy. Yeah. Let's go! Sessions Academy represent. Let's go. Yes, sir. Yes, sir. Ako, socials ko, same lang. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube din. Saan Yan. mo mapapanood, no? In 2 weeks time, I guess. So, at General_DJ. That's HNRAL_DJ. So, see you sa episode 8. My name's General Arden. Kobe's the kid from Manila. Yes, sir! And this is Nice Set Podcast.